Tukoy na ng otoridad kung sino sa apat na suspect ang sumaksak sa napatay na Amerikano sa Makati noong Sabado base sa nakuhang CCTV footage. Maging ang CQ sa lugar na nabidyohang hindi umaksyon ng magkagulo, dawit na rin sa investigasyon. Ina Zara, ikwento mo. Halatang nakainom ang Amerikanong si George Anico ng makuna ng CCTV na naglalakad papunta sa gate ng Bel Air Village sa Makati mag-aalas 4 ng umaga noong Sabado. Nakipag-usap siya sa gwardya at tinanong daw kung paano makakapasok sa village gayong sarado na ang mga gate. Maya-maya pa dumating na ang puting Volvo sa kayang apat na suspect. Tinanong ng gwardya kung saan ang punta nila pero sumabat daw ang Amerikano. Inutusan niya magpakita ng ID ang apat pero dire-diretso ang Volvo kaya hinabol ito ni Anico at pinalo ang likuran ng kotse. Dito na bumaba ang mga suspect at kinuyog ang US Marine. Nakipagpalitan pa na suntok si Anico. Nagawa pa niyang tumakbo pero hinabol siya ng apat, binugbog at saka iniwan ng may 3 saksak. Base sa CCTV, natukoy na isa sa apat na suspect na si Juan Alfonso Abastillas ang sumaksak sa biktima. Siya ang nakunang may hawak ng tactical knife na nakapatay kay Anico pero hindi pa rin daw lusot sa kasong murder ang 3 pang suspect. Magkakasama sila during that time. Ang iisang act ito ng apat. Hindi mo naman po pwedeng i-exempt yung isa iba. Magkakasama sila lahat, one act, all together. Umaasa ang PNP na lulutang naman ang taxi driver na ito na nanood sa buong pangyayari. Iimbestigahan din ang security guard na base sa video ay hindi umawat. He did not do his best effort to thwart the attack. Inaasahan ng PNP na makikipag-ugnayan sa kanila ang Federal Bureau of Investigation dahil isang US national ang biktima. Pararangalan din daw ang mga pulis Makati dahil sa agarang paghuli sa mga suspect. Ina Zara, News 5.